President, anong take po ninyo doon? Well, para sa akin, alam niyo, nakailang EDSA na sa buhay ko eh. Kaya siguro medyo tumatanda na tayo. Ang karanasan natin, ang labis na pamumulitika ay talagang hindi nakakatulong sa bansa. Nag-uumpugan lang yung mga may kapangyarihan, ang mga sikat na politiko, nagbabanatan, panahon ng eleksyon ngayon. Pero ang kawawa lagi ay ang sambayanan, hindi natututukan ang problema ng bayan. Ito, yung problema pa rin natin, yung mahal na bilihin, ang gasolina na walang pawi, ang pagtaas, at ang kakulangan ng trabaho at sapat na sahod. Lahat yan ang tunay na problema natin. Sana tutukan na lamang yan. At yung pamumulitika, isang tabi na muna. Meron namang eleksyon di bumoto sa eleksyon, pero yung tuloy-tuloy na umpugan ng malalaking tao, tigilan na muna. Kung ambisyoso, malayo pa ang 2028, lubayan natin. Pero paano po yung realidad po in the event na talagang meron na nga ho talagang ilalabas na... Wala, nabasa ko lang sa dyaryo, mahirap mag-comment kung spekulasyon lang yon, kung fake news or panindak lang, hindi ko alam eh. Kaya ayokong mag-speculate, pero sa kabila nun, ayoko talaga ng gulo. Ayoko ng ICC, ayoko ng impeachment, pero sa kabilang dako, ayoko rin ng destabilization ni Bongbong, yung coup d'etat, yung RevGov, ayoko ng gulo eh. Parang nalipas na yan eh. Hindi na uso yan eh. Paulit-ulit na yan. Parang siklo na yan sa ating kasaysayan. Hindi pa tayo nadadala. Kailan po yung huling pag-uusap ninyo with Dutertes, kahit sino po sa kanila? Well, kung minsan nagte-text si Inday Sara at yun nga, namomroblema naman yung tao kaya hindi ko naman ginugulo. Tapos si Presidente Duterte nasa Davao naman, nagsalising nga kami, kahapon nandun ako, yun pala nag-Hong Kong. Thank you, Senator. Thank you, Senator.